Tayo pong lahat ay muko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming puspos ng pag-ibig. Ama, muli, narito po kami sa inyong harapan upang patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Nawa ang salita ng Diyos na ito ay mag-remind po sa amin ng inyong dakilang pagmamahal sa amin. Especially kung paano nyo po kami niligtas sa pamamagitan ng inyong banal na dugo doon po sa krus. 2,000 taon na po ang nakakaraan upang inyong tuparin yun pong walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. At nawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay maalala po namin ito upang patuloy na magkaroon ng pusong nagpapasalamat ang bawat brothers and sisters. Dalangin ko rin po, Panginoon, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay mas maunawaan po namin ang misteryo ng iglesia. Ang iglesyang ito ay ang aming spiritual na tahanan kung saan niyo po kami nilagay upang patuloy po naming matanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Una, mga pagpapalang espiritual. Ito po yung paglago ng aming pananampalataya. Pangalawa, ito po yung maligtas naman, yung mga mahal namin sa buhay sa pamamagitan ng aming pananatili sa napakagandang iglesyang ito. Salamat sa buhay ng mga kapatiran dito po sa Manila Central Church na patuloy niyo pong ginagamit para po sa gawain ng Diyos. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga nakaraang Grand Bible Seminar. Naniniwala po kami patuloy pong nagbubunga ang mga kapatiran dahil po sa pagkilos nyo sa kanilang buhay. At alangin namin, Panginoon, ngayon, ang paparating po naming District 2 Bible Seminar. Nawa, gabayan nyo po ito. Magsisimula po ito December 8, na sana ang mga kapatiran sa district na ito ay magsama-sama, magkaisa sa kanilang isip, puso at diwa, upang maakay po nila ang kanilang mga mahal sa buhay, especially ang kanilang mga kapamilya, makapakinig sila ng salita ng Diyos na aakay sa kanila tungo po sa pag-ibig ng Diyos para po sa kaligtasan. Sa mga sandaling ito, ang inyo pong mga minamahal na anak, Panginoon, ay nagtipon-tipon sa lugar na ito upang patuloy po naming maunawaan ang inyong banal na kalooban. Harinawa, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maisabuhay po yung mga banal na kalooban ng Diyos dito po sa Biblia upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa aming buhay Kristyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa mga kapatiran. Ang banal na Espiritu nawa ang patuloy na umaliw sa kanilang puso at nawa ma-encourage po sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos na mabuhay para sa kalooban ng Diyos sa natitira nilang buhay at nawa magamit po sila sa church bilang dakilang instrumento sa kaligtasan naman po ng mas maraming tao. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa bibig ng inyong abang lingkod. May pangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak ang mga salita ng Diyos na patuloy na aaaliw sa kanilang puso. Hiling ko rin po, Panginoon, na kayo po ang maghayag ng inyong banal na kalooban sa bawat isa sa amin. At nawa pagkatapos namin itong marinig, ito po'y maisabuhay ng bawat isa upang talagang makita ng mga tao sa paligid namin na kami po ay mga tunay na anak ng Diyos. Magsimula hanggang sa matapos, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin sa bagong tipan for our main scripture, Gospel of Matthew, chapter 15. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, kapitulo 15, simula po versikulo 29 hanggang 31, from verse 29 to 31. Gospel of Matthew, chapter 15, from verse 29 to verse 31. Babasahin ko po from verse 29 to verse 31. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. Verse 29. Umalis si Jesus doon at dumaan sa baybayin ng dagat ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang napakaraming tao na dala ang mga pilay, mga lumpo, mga bulag, mga pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paanan at sila'y pinagaling niya. 31. Kaya't namangha ang maraming tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, lumalakad ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag, at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, we will talk about Matthew chapter 15. At dito po sa ating binasa,
Ito po yung buod o summary ng mga himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo nang siya po ay nabubuhay sa mundong ito. At karamihan po sa mga himalang ito ay naranasan ng mga taong sumampalataya. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, ang sermon title po natin ngayon, When You Believe, There Can Be Miracles. Kung kayo ay sasampalataya sa Diyos, mararanasan niyo po yung mga tunay na himala na nanggagaling sa Diyos. I-bookmark po natin ang Matthew chapter 15. This time, tingnan natin John chapter 11. Gospel of John chapter 11, verse 38 to 40. Juan, Kapitulo 11, versikulo 38 hanggang 40. Babasahin ko rin po. Si Jesus na lubhang nabagabag na muli ay pumunta sa libingan. Iyon ay isang yungib at mayroong isang batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Verse 40, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Verse 44, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang taong namatay ay lumabas na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Ito po yung nangyaring himala kung saan binuhay po ng Panginoong Hesus, ito pong si Lazaro na 4 na araw na pong patay. Binuhay siyang ng Panginoong Hesus, pero sa una, at first, ang kanyang kapatid na si Marta ay nag-alinlangan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, balikan natin ang verse 40. Basahin din po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya nga, once again, ang ating sermon title, When You Believe, There Can Be Miracles. At mula po sa mga himalang ito na ginawa ng Panginoong Hesus, kukunin po natin yung mga lessons na pwede nyo pong makuha sa inyong buhay Kristyano upang patuloy po na mag-mature ang ating pananampalataya. Pero lilinawin ko po yung sinabing, when you believe, kung kayo'y sasampalataya. Kapag sinabi po nating pagsampalataya, believe, marami na lilito po sa salitang believe o pagsampalataya. Sakop po nito ang 3 bagay. Ang believe ay knowing. Ang believe din pong ito ay trusting. Ang believe din pong ito ay obeying. Kaya kung kayo'y sasampalataya, kung kayo ay maniniwala, kung kayo ay magtitiwala, kung kayo ay susunod, patuloy niyong mararanasan ang himala o yung pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Kapag sinabi nating knowing, ito yung pagkaunawa, gaya po ng Ebanghelyo. Nung naunawaan nyo, sumampalataya kayo. Dahil nalaman nyo, naunawaan nyo na, kaya kayo sumampalataya. Isa pa, trusting. Maraming tao, akala nila yung believe ay sa isip lamang, paniniwala lamang. Hindi po. Kaakibat ng pagsampalataya ay yun pong pagtitiwala. Para maintindihan po ito, sa isa pong bangin, mayroon pong isang tao, nagtali po ng lubid. Ito po, maraming tao. Meron po siyang yung tawag isang gulong lang na bisikleta. Yes, at siya po ay nagbisikleta. Tinanong niya sila, naniniwala ba kayo na makakatawid ako sa kabila? Lahat po sila naniniwala. Kaya ginawa po niya, tumawid po siya, pumunta po dito, nakakatakot, and then bumalik. Kaya palakpakan po sila. Galing-galing. Ngayon tinanong niya sila uli. Naniniwala ba kayo na makakatawid uli ako? Yes, sabi nila. Sige nga, volunteer. Pahingi ng isa. Isasakay ko siya. Naniniwala kayo? Walang sumagot. Walang nag-volunteer. Bakit? Hindi sila nagtiwala. Maraming ganun, nakaalam ng Ebanghelyo,
pero hindi sila nagtitiwala pa rin hanggang ngayon sa Diyos. Kaya hindi yun tunay na kaligtasan. Kaya when you believe, you must trust. And then, sakop ng pagsampalatayang ito ay yun pong pagsunod. Ano po yung pagsunod na ito? Sa Luke chapter 5, buong magdamag sila Pedro na hindi nakahuli ng isda. And then dumating si Jesus Christ, hiniram niya ang bangka ni Pedro, and then nangaral siya. Nakinig si Pedro, bagaman pagod na pagod na. And then later on, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, itapon niyo uli ang inyong lambat. Pero sabi ni Pedro, dahil sa salita mo, susunod ako. Bakit siya sumunod? Dahil malinaw na sa kanya, narinig niya ang pangaral ni Jesus Christ. Kaya kaakibat ng pagsampalataya ay ang tatlong bagay na ito. You know, alam mo na, nagtitiwala ka at sumusunod ka. Kaya kung gagawin po natin ito, when you believe, mararanasan niyo po yung mga miracles ng Diyos. Ano po ito? Ito po yung pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Napakahalaga po nito. Kaya nga, mahalaga yung pagsampalataya, believe, and then you will experience the miracles of God. Ngayon, unahin ko pong ipaliwanag sa inyo yung mga himalang ito. Marami po kasi mali ang pagkaunawa sa tinatawag na himala. Lately, may nakausap po ako, dati po siyang nag-a-attend sa atin. Kaya lang umalis po siya kasi gusto niya makaranas daw ng mga himala. Siguro gusto niyang natutumba-tumba siya. Kaya kinounseling ko po, lahat ginawa ko na, pero di pa rin niya maunawaan. Sabi ko, baka hindi pa talaga siya ligtas. Kasi ang hanap niya, himala. Pero sabi ni Nora Honor, walang himala. Pero naghahanap po siya ng himala. Kaya sabi ko, kailangan kong ituro sa mga kapatiran, kasi baka isa rin po kayo sa mga madala ng mga emosyon, at imbis na yung katotohanan sa Biblia ang hanapin, ay hanapin niyo yung mga himala. Okay? Mayroon pong purpose ang himala. Bakit ang Panginoong Hesus gumawa ng mga himala? Bakit yung mga propeta noon may mga himalang ginawa? And during the apostle era, gumawa sila ng himala. What is the purpose of those miracles? Dapat maging malinaw. Tignan po natin. Unahin ko po sa mga propeta. Exodus chapter 4. Ito po yung purpose kung bakit may himala noon. Exodus chapter 4, verse 1 to 5. Dito, inutusan ng Diyos si Moses sa mga Egyptians at sa kanyang mga kababayan na mga Israelita. Gagamitin na siya ng Diyos. Pero ito yung problema ni Moses. Paano sila maniniwala sa akin? Tingnan natin. Exodus chapter 4, verse 1 to 5. Babasahin ko po. Si Moises ay sumagot at nagsabi, ngunit hindi nila ako paniniwalaan o pakikinggan man sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? Kanyang sinabi, isang tungkod. Kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. Kanyang inihagis ito sa lupa at ito'y naging isang ahas. Si Moises ay lumayo sa ahas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at hawakan mo sa buntot. Kanyang iniunat ang kanyang kamay, kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Verse 5, nangyari ito upang sila'y maniwala na ang Panginoon, ang Diyos, ng kanilang mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay nagpakita sa iyo. Kaya bakit pinahintulot ng Diyos yung mga himalang ito? Para pumaniwala ang mga tao sa propetang sinugo ng Diyos. Bakit? Hindi pa natatapos ang pagsusulat ng buong Biblia. Kaya yung mga himala ay paraan lamang ng Diyos, sabi dito sa verse 5, upang sila'y maniwala na aking isinugo ka, Moses. Kaya yun po yung reason kung bakit pinahintulot ng Diyos na gumawa ng himala yung mga propeta sa lumang tipan para maniwala ang mga tao sa mensahe ng mga propeta. And then sa New Testament, maging ang Panginoong Hesus at mga apostol, gumawa sila ng mga himala. Bakit? Tingnan natin. Hebrews chapter 2. Hebrew chapter 2, verse 3 to 4. Mga Hebreo, kapitulo 2, versikulo 3 at 4. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Napawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda
at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. Ganun din po, para maniwala ang mga tao sa mga apostol noon at maging sa Panginoong Hesus, gumawa siya ng mga himala simply to authenticate the message, para patunayan sa mga tao na ang mensahe nila ay galing sa isang makapangyarihang Diyos. Yun po yung reasons ng mga himala. Para mas madali niyong maintindihan, halimbawa nakasibilyan po ako at nagpakilala ako sa inyo, pulis ako, taas ang kamay. Siyempre at first, hindi kayo maniniwala, nakasibilyan lang ako eh. Tama po? Ano po yung hihingin niyo sa akin? ID or tsapa? Kapag naipakita ko po yung ID at tsapa, madali na sa inyong maniwala. Tama, mali? Bakit may himala? Dahil hindi pa po naisusulat ang Biblia noon. Kaya nga, ang nagsilbing ID nila, o gaya ng tsapa, na sila ay galing o sinugo ng Diyos, ay yung mga himala. Yun lang po ay to authenticate, para patunayan ang mensahe nila na nanggaling sa Diyos. Kaya nga po, may mga himala. Kaya ang tanong, sa ating panahon, pwede pa bang pagkatiwalaan ang mga himalang ito? My dear brothers and sisters, tapos na po ang buong Biblia. Nakasulat na po lahat at ito po ay ang mga salitang galing mismo sa Diyos. No need to authenticate. Mag-Bible seminar lang tayo, mapapatunayan natin ito ang tunay na salita ng Diyos. Sa panahon natin, napakadelikado na umasa sa mga himala. Bakit po? Dahil nandito rin po sa Biblia, sa panahon natin, ginagamit ni Taning ang himala para linlangin ng mga tao. Para ang mga tao ay mag-focus lang sa pisikal at hindi na nila isipin ang kanilang kaligtasan. Kaya delikado po yung mga himala ngayon. Kasi pwedeng gamitin ito ni Taning para linlangin ng mga tao. Tingnan natin 2 Thessalonians. Ikalawang Thessalonica. Ikalawang Thessalonica chapter 2, verse 9 at verse 10. Ikalawang Thessalonica chapter 2, verse 9 at verse 10. Kung nariyan na po kayo, mahalaga po ito, basahin po natin 9 and 10 sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Kaya delikado yung mga himala, mapanlinlang ito. Kaya wag po kayong umasa dyan. Bakit? Para ito sa mga taong ayaw talagang maligtas. Kaya nga, hindi tayo umaasa sa mga himala. Kaya wala po kayong nakikitang mga minister ng Philippine Life Word Mission na nagle-lay hands at kung ano-anong pinapangisay ang mga miyembro, ayaw ko po talaga yun. Delikado po yun dahil ito po ay panlilinlang ni Satanas. Bakit? Kapag ang isang tao nag-focus sa kagalingan ng katawan, yun na lang ang iisipin niya at hindi na niya maiisip ang mas mahalaga kung paano gagaling ang kanyang espiritu. Magiging makalaman po siya. Actually, dito sa Biblia, nakasulat din sa araw ng paghuhukom, sa pagharap ng mga taong ito sa Diyos, sa buhay nila sa lupa, gumawa sila ng maraming himala, pero napunta sila sa impyerno. Bakit? Bagaman nakagawa sila ng himala, hindi sila naligtas. Tignan natin, Mateo chapter 7. Mateo chapter 7, verse 22 at 23. Ang mga taong ito ngayon ay humarap na sa Diyos. And then nagtaka sila, bakit pupunta sila sa impyerno? Bagaman gumawa sila ng maraming himala. Mateo chapter 7, verse 22 at verse 23. Basahin din po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Naghimala sila, pero nasa impyerno sila. Bakit? Hindi sila kilala ng Diyos. Anong ibig sabihin? Wala silang personal na relasyon at pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Di sila na-save.
Kaya my dear brothers and sisters, nililinaw ko po ito kasi yung iba, lalo na tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga himala-himala. No? Nakagawian kasi natin dahil yung ating mga ninuno ay wala pang kaalaman sa Biblia noon at wala pang kaalaman sa siyensya. Kaya yung mga bata noon, kaunting lagnat lang, nausog ka. Dadalhin na sa albularyo. Lalawayan naman ng albularyo dito sa ulo. Mali po itong mga ito. Bakit ko sinasabi, mag-ingat kayo sa mga himala, ito'y mga mapanlin lang. Ang mahalaga po, malaman nyo ang katotohanan sa Biblia. Actually, ang Panginoong Hesus din po ang nagsabi, kung ako at ang mga apostol gumawa ng himala, sa atin daw panahon na ngayon ay mas dakilang mga kapangyarihan ng Diyos o mga dakilang himala ang ating gagawin. Sapagkat ang himalang ginawa nila, actually, hindi yun talaga para sa pisikal. Ang himalang ginawa ng Panginoong Hesus ay may aral espiritual. Tingnan natin, John 14, Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. John chapter 14, verse 12. Ito ang sinabi ng Panginoon, kung gumagawa ko ng mga himala, sabi niya, dakilang gawa ang gagawin ninyo. John 14, verse 12. Basahin din po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginawa, at lalong dakilang mga gawa, kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Lalong dakilang bagay. Ano po ito? Makinig po kayong mabuti. All the miracles na ginawa ng Panginoong Hesus noon, ito po actually ay larawan lamang ng mga espiritual na bagay na mangyayari sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Kaya ito pong himala na nakasulat sa ating main scripture sa Matthew chapter 15, ito po ay mga himalang naranasan ng mga tunay na ligtas na Kristiyano at patuloy niyong mararanasan sa inyong buhay Kristiyano kung kayo po ay sasampalataya. Kaya nga, sabi ng kanta, there can be miracles when you believe. Totoo po. Kung kayo sasampalataya, mararanasan nyo ang mga himalang ito. Kaya ngayon, tapos ko na pong ipaliwanag ang purpose ng himala. Ngayon, kukunin naman natin isa-isa yung mga aral na makukuha natin sa mga himala ng Panginoong Hesus. Balikan natin ang ating main scripture. Matthew 15, verse 31. Isa-isahin na po natin ang mga himala. Matthew 15, verse 31. Basahin uli natin, sabay-sabay po brothers and sisters, lakasan natin ng konti. 3, 2, 1. Kaya't namangha ang maraming tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, lumalakad ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag, at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Of course, ito pong apat dito ay summary ng mga himala niya. Nagsasalita ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, lumalakad ang mga pilay, nakakakita ang mga bulag. Even though physical itong nangyari, sa panahon natin, ito po ay larawan ng mga espiritual na bagay na mangyayari. Ano po yung kondisyon? Kapag sasampalataya, when you believe. Unahin ko po yung sinabi dito, nakakita ang mga bulag. Ano ang ibig sabihin nito? Unahin ko, ano ba yung bulag dito? Ang bulag dito na pisikal ay larawan ng taong bulag spiritually. Nung hindi pa tayo ligtas, mga bulag tayo spiritually. And as a result, hindi natin nakikita yung mga bagay ng Diyos. Dahil bulag tayo sa spiritual na bagay, nakatuon lamang ang ating mata sa mga pisikal na bagay. Ano po ang characteristic ng bulag? Ang bulag natural, hindi siya nakakakita. Lahat tayo isinilang spiritually blind. Ano ang bumulag sa atin? Kasalanan. Tignan natin ang history, Genesis chapter 3. Dito nagsimula kung paano nabulag ang tao. Genesis chapter 3. Buklatin niyo po yung Biblia. And then kapag nakita niyo po yung kapatid, bagong ligtas, wala siyang Bible, i-share niyo po yung Bible niyo. Genesis chapter 3, verse 6 and 7. Dito nagsimula kung bakit lahat tayo isinilang bulag spiritually.
Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kanyang nakasama niya, at siya'y kumain. Verse 7, basahin natin, 3, 2, 1. At parehong nabuksan ng kanilang mga mata, at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawing panakip. Baka tanungin niyo ako, pastor, sabi nabuksan ang kanilang mata. Ano po ang ibig sabihin nito? Nung kinain nila ang ipinagbabawal na bunga, ang kanilang spiritual na mata ay nabulag tungo sa Diyos at nabuksan naman ang pisikal na mata para sa mga bagay ng sanlibutan. Kaya lahat tayo, isinilang physically nakakakita, pero spiritually bulag tayo sa mga bagay ng Diyos. Kaya nga, ano po yung hanap natin nung hindi pa tayo ligtas? Mga physical na bagay. Kaya kahit nag-church po kayo noon, ano po ang pinupunta nyo sa church? Ang hiling nyo sa Diyos, mga blessing na physical. Tama? Pupunta ka doon, anong prayer mo? Panginoon, sana makapasa na sa board yung aking anak. Panginoon, sana gumaling na yung aking rayuma. Puro physical. Sana, Panginoon, yung iba pa, di ba? Sana, Panginoon, tumama na ako sa loto. Yun lagi ang prayer natin. Dahil bulag pa tayo at yun ay hindi pinakinggan ng Diyos. Bakit? Makalaman lang. At yan din po ang sabi ni Pablo. Kapag hindi paligtas ang tao, nakapikit pa ang kanyang espiritual na mata, kaya ang kanyang Diyos, ang kanyang tiyan. Ano po yun? Kung ano lang, yung makakabuti sa kanyang physical na buhay. Filipos chapter 3. Tingnan natin. Bagong tipan, Filipos chapter 3, verse 19. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kaparihan na nakatuon ng isip sa mga bagay na makalupa. Kaya nung hindi paligtas tayo, bagaman nag-church po kayo sa mga iba't ibang denominasyon, ito po ang inyong hiling, mga bagay na katuon ng isip sa mga bagay na makalupa. Ganun ang senyalis dahil bulag ka pa espiritual, physical na mata lang meron ka, kaya puro physical ang hanap mo. Ang Panginoong Hesus sa inyo noon ay hindi Diyos, kundi superhero. Kapag may problema ka, hihingi ka ng tulong, akala mo siya yung parang si Spider-Man. Natutulungan ka kapag may mga problema ka. Ganon ang simbolo ng mga bulag. Ano po yun? Hindi sila nakakakita ng mga espiritual na bagay, hindi nila nakikita ang pagkilos ng Diyos. Ano pa? Ang mga bulag, pandama lang ang kanilang ginagamit. Dahil nga hindi sila makakita, kaya pahawak-hawak, ginagamit nila ang kanilang pandama. Tingnan natin Deuteronomy 28. Deuteronomio, chapter 28, verse 29. Ito tayo noon, nung di pa tayo ligtas. Deuteronomio, chapter 28, verse 29. Lumang tipan po yan. Deuteronomy, chapter 28, verse 29. At ikaw ay mangangapa sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman at hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad. Ikaw ay laging aapihin at pagnanakawan at walang taong tutulong sa iyo. Kaya ang bulag nangangapa sa katanghaliang tapat, nag-aapuhap. Yun po yung mga bulag. Nung di pa tayo ligtas, we were spiritually blind. Kaya nga, puro lang tayo pakiramdam. Kaya nga kapag tinanong ka noon, ligtas ka na ba? Ano ang sagot? Galing sa damdamin, may awa naman siguro ang Diyos, Pastor. Pandama lang, bakit ka po nag-church? Iiyak na yan. Iyak na. Puro lang pandama. Bakit ka nag-a-attend sa church na ito? Kasi parang ang babango nila eh. Parang ang gaganda nila. Dito na rin ako. Kaya walang katotohanan, puro lang pandama. Kaya sabi ni Pablo sa Roma 10 verse 2, sila'y may mga sigasig, subalit hindi ayon sa kaalaman. Natural po. Ang mga hindi paligtas, emosyon ang kanilang ginagamit patungkol sa Diyos. Kaya nga, maraming naiinganyo sa mga drum, sa mga kantahan, sa mga denominasyon. Yun ang simbolo na hindi pa sila ligtas. Bakit? Ang hanap nila,
Kanta-kanta lang. Ang mga ibon na lumilipad ay namahal ng Diyos. Pag ganun-ganon sila, pag uwi, demonyo uli. Tama mali. Kasi puro pandaman. Ganun ang bulag. Damdamin lang, paiyak-iyak, pero pag uwi, nakalimutan na niya yung iyak niya. Ang feelings, pabago-bago, di ba? Kaya nga dahil hindi nyo pa alam ang katotohanan at bulag pala kayo, pabago-bago ang feelings. Kung ayaw mo, hindi ka magsisimba. Kung gusto mo, magsisimba ka. Pero i-check nyo ang sarili nyo, baka hanggang ngayon, ganito pa kayo. Bakit ganito pa rin ako? Puro damdamin ang hanap ko, baka hindi pa nabubuksan ang espiritual mong mata. Pandama lang, nakikiramdam. Mahirap pong makiramdam. Okay? Yung iba, pag hindi paligtas talaga, nakikiramdam sa panahon, medyo kumukulog, kumikidlat. Di ako mag-church. Yes po. Na-hatching ako kanina, sign yun, mag-church ako. Anong kinalaman yung pag-hatching? Papunta siya sa church, may itim na pusa, di ako tutuloy. Ito ay mga simbolo na hindi ka papuligtas, nang pawakap ka lang, nakikiramdam ka lang, i-check nyo po ang inyong pananampalataya. Ano pa? Ang bulag, hindi niya alam ang mas mahalaga. Tingnan natin, Mateo 23. Matthew 23, verse 17. Ito po ang karakteristik ng bulag. Di niya alam ang mahalaga. Mateo 23, verse 17. Basahin po natin, Matthew 23 verse 17, sabay-sabay, dahan-dahan, 3, 2, 1. Kayong mga mangmang at mga bulag, alin ba ang higit na dakila? Ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Para madaling maintindihan, may bulag po. Binigyan ko siya ng isang tipak ng bato at isang tipak na ginto. Alam niya kung saan ang bato at ginto? Hindi ho. Kahit ganun, pareho lang to. Hindi niya alam ang mas mahalaga. Ganun din po. Kapag hindi ka paligtas, bulag ka pa spiritually, hindi mo alam ang mas halaga. Sunday ngayon, hindi mo alam na mahalaga ang Sunday. Ang paparating na New Year Retreat, kung bulag ka pa, hindi mo alam kung bakit mahalaga ang New Year Retreat. Kapag may mga Bible seminar, hirap kang pumunta. Bakit? Hindi mo pa alam kung gaano kahalaga ito. Ang isang kaluluwa para sa atin ay napakahalaga. Kung hindi ka paligtas, wala kang pakialam sa kaluluwang yan. Kasi nga, bulag ka pa. You cannot recognize kung ano yung tama. Parang may hawak kang sa kaliwa, ginto, at kanan bato. Hindi mo alam. Pero kapag nabuksan ng mata mo, alam mo, ginto pala to. Bato pala to. Kaya kung sarado pa ang spiritual nyong mga mata, hindi nyo pa naiintindihan ang mahalagang bagay. Kaya nung bilin ko, ano po yung payo ko, mag-Bible seminar kayo. I-check nyo lagi ang inyong pananampalataya. Yes po. Tingnan nyo po yung mga naligtas na, pag Sunday noon, may pasok sila, pero pinili nilang maging day off ang Sunday, makapunta lang dito. Kapag nakakakita ka na, yung iba noon, dahil hindi pa natin alam, gusto nating mangibang bansa. Sabi natin, it's greener field. Greener pasture daw. Mali. Kung wala ka sa kalooban ng Diyos at lumabas ka, wala ka sa church, mapapasama ka. Ikaw ay magiging isda na nawala sa tubig. Sa mga kapatirang alam ito at mayroon ng spiritual na mata, they abide in the church kahit mahirap. Kasi nga, alam nilang mas mahalaga dito kaysa dun sa kabila. At sa mga nakakakita, nag-aabide sa church natin kasi nakikita nila ang katotohanan sa church. Hindi na sila pupunta sa ibang mga denominasyon na mga churches. Bakit? Bukas na ang kanilang mga mata. Ano pa? Ang bulag, hindi niya nalalaman ang kapahamakang naghihintay sa kanya. Tama? Halimbawa, bulag ako, may bangin, naglalakad ako. Alam ko ba? Hindi ko alam na may paparating na delikadong sitwasyon, kapahamakan. Ganun ang mga bulag. Tignan natin Mateo 15. Atras lang po. Matthew 15 verse 14. Mateo 15 verse 14. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Yes po. Kapag hindi ka pa po naliligtas at bulag pa ang spiritual mong mata, hindi mo alam yung dako pa roon na may
mayroon pong kapahamakan. Kaya nga, nung hindi ka paligtas, maraming tao, tignan niyo po ang buhay nila. Nakatuon lamang sila sa mundong ito, hindi nila alam na may paparating na rapture, nuclear war, na may impyerno. Hindi nila to alam. Kaya nga, ang isip lang nila nakatuon sa mga bagay na makalupa. Kaya nga, kawawa po sila. Pero kung kayo po ay talagang naligtas na, nabuksan na ang ating spiritual na mata. Kaya ngayon, ituturo ko, paano ba nabuksan ang aking spiritual na mata, Pastor? Nabuksan yung spiritual na mata nung araw na sumilay sa iyo ang liwanag ng Ebanghelyo. Tingnan natin, Lucas chapter 1. Ito ngayon ang tunay na himala. Ito yung binabanggit na nakakita ang mga bulag. Ito po ang meaning. Lucas chapter 1, verse 77 hanggang 79. Lucas chapter 1, verse 77 to 79. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ng ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Noong sumilay yung Ebanghelyo, ano po yun? Yun yung kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Narinig natin ito sa Bible Seminar. Lahat na pala ng kasalanan ko ay naalis na. Naturally, doon sumilay ang liwanag ng Ebanghelyo sa iyo at doon mo nakita na buksan ang iyong spiritual na mata. Paano? Sumilay. Paano kumunik yun? Nung ikaw po ay palataya. Tingnan natin, Gawa 26. Gawa, chapter 26, verse 18. Mga Gawa, chapter 26, verse 18. Basahin din po natin, sabay-sabay, dahan-dahan, 26 verse 18, 3 to 1, upang buksan ng kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ng Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Kaya ito po yung unang tunay na himala when you believe na experience nyo ang miracle ng Diyos. Nung sumampalataya ka na ang lahat ng iyong mga kasalanan ay napatawad na, natubos na, doon po sumilay sa iyong puso ang Ebanghelyo and then nabuksan ang iyong mga mata. Ako rin po, 15 years ago, sumilay sa aking puso ang isang talata sa 1:1:29. Ito yung aking salvation verse. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sumilay yon sa puso ko. Isa lang po ang narealize ko, natubos na ng Diyos ang lahat ng aking mga kasalanan. At yun din po yung araw na happy day, happy day. Bakit? I understood it was the day when all of my sins were washed away. May makalilinis ba sa karumhan ng puso ko? Anong luminis? Dugo ni Kristo. Kaya nung narinig natin ang Ebanghelyo, nanampalataya tayo, ang ating sitwasyong bulag patungkol sa bagay ng Diyos, ngayon, nakakakita na po tayo. Paano nangyari yon nung kayo po ay palataya? Kaya dito, yung sinabi sa Matthew 15, na ang mga bulag ay nakakita, ang ibig sabihin nito, tayong mga spiritual na bulag, nung sumampalataya tayo sa Ebanghelyo, nakakita na tayo. Kaya ngayon, nakikita nyo na ang kabutihan ng Diyos. Kung tinitignan nyo yung mga brothers and sisters, nakikita nyo po ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil nakikita na natin ang mga bagay-bagay na maliwanag, alam na natin yung mahalaga at hindi mahalaga. Nadidiscern na natin ang mga bagay-bagay. Tanong ko, hindi ba ito himala?
ito ay isang napakalaking himala. Na tayong mga bulag dati patungkol sa Diyos ay nakakakita na ngayon. Ito po ay napakalaking himala. Imagine, pakapakapaka lang na noon, ngayon nakikita mo ang mga bagay-bagay na maliwanag. Tanong ko, maliwanag ba? Pag malabo, baka bulag ka pa. Maliwanag po ba? Yan po yung nakakita ang mga bulag. Pangalawa, balikan natin ang Matthew 15. Lagyan niyo po ng bookmark para mabilis po tayo. Yan po yung dahilan kung bakit may tali dyan. Okay? Yung tali sa Biblia, hindi po yan kung ano-anong panali, ha? Bookmark yan. Matthew 15, verse 31. Kaya't namangha ang maraming tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, lumalakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Tapos na po tayo sa nakakita ang mga bulag. Ngayon, isusunod ko po yung sinabi ditong nagsalita ang mga pipi. Dito, ang mga pipi po ay hindi nakakapagsalita. Pero bakit di sila nakakapagsalita? Kasi kadalasan, hindi rin po sila nakakarinig. Hindi siya nakakarinig, kaya hirap din po siyang magsalita. Tama po? May mga brethren po tayo, meron tayong deaf ministry. At nagpapasalamat po ako. Pero ang mga kapatiran nating ito, kapag ligtas na sila, mas higit na himala ang kanilang na-experience sa kanilang buhay. Anyway, puntahan ko po dito. Nung hindi pa tayo ligtas, hindi rin po natin masambit-sambit ang gawa ng Diyos. Pipi tayo. Bakit? Di pa natin naririnig ang kaligtasan, ang Ebanghelyo. Kung hindi ka nakakarinig, mahirap din pong magsalita. Nung hindi pa tayo ligtas, ulitin ko, spiritual tayong bingi, spiritual tayong pipi. Kaya hindi natin na ibubulalas, hindi natin na ipapangaral ang Ebanghelyo simply because hindi mo pa naririnig. Bingi pa tayo noon sa mga salita ng Diyos. Tingnan natin, Jeremiah chapter 6. Jeremiah chapter 6. Verse 10. Jeremiah chapter 6 verse 10. Jeremiah chapter 6 verse 10. Kanino ako magsasalita at magbibigay ng babala upang sila'y makinig? Ang kanilang mga tainga ay nakapinid at hindi sila makarinig. Narito ang salita ng Panginoon sa kanila ay kadustaan. Ito'y hindi nila kinaluluguran. Sa NIV version, ito pong sinabi ditong, ang kanilang mga tenga ay nakapinid, their ears are closed. Ito rin po ang spiritual nating sitwasyon nung di pa tayo naliligtas. Kaya nga, hindi nakakarinig, hindi nakakapagsalita. Kaya wala tayong kakayahan noong magsalita tungkol sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, paano tayo nakarinig? Paano tayo nakapagsalita? Pareho lang po. Isang araw, nabuksan ang ating pandinig, tinulungan tayo ng Holy Spirit noong ipinangaral sa inyo ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Doon nakalag, yun pong takip sa ating pandinig. At nung sumampalataya ka, nakita ng Holy Spirit ito, kaya inalis niya yung barrier sa iyong pandinig. And then, dahil nakarinig ka na, habang tumatagal ka sa church, nakakapagsalita ka na. Tingnan natin Efeso chapter 1. Efeso chapter 1. Verse 13. Ito yung pangalawang himala. Napakaganda po nito. Efeso chapter 1, verse 13. Efeso chapter 1, verse 13. Basahin po natin sabay-sabay dahan-dahan. 3, 2, 1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Pareho yung proseso na kayo na nakarinig ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya. Nung sumampalataya ka sa Ebanghelyo ng kaligtasan, nakalas, yun pong nakabara
sa iyong tenga, kaya nakarinig ka na. Ano yung narinig mo? Yung amazing grace ng Diyos. Kaya nga tama yung kanta. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sweet yung sound. Ano pong matamis na tunog na narinig mo? Hindi po yung kanta ng choir. Ano po yung matamis na narinig mo? Lahat ng kasalanan mo, napatawad na. Para mas madaling maintindihan, may utang ka. Ano yung gusto mong marinig? Bayad na ang utang mo. Tama? Halimbawa, Petsa de Peligro, November 30, bayaran na ng inyong bahay. Wala kang pambayad. Sabay, kinakabahan ka, darating yung landlady bukas. Kinabukasan, nanginginig ka, dumating siya, may nagbayad na ng upa mo. Matamis ba yung salita? Ay, syempre. Tama? Sa mga may sakit halimbawa, magaling ka na, sabi ng doktor. Matamis ba yun? Hindi. Matamis. Ano ngayon ang pinakamatamis? How sweet the sound? Ano po yung sweet na yun? The power of the love of our Lord. Dahil sa kanyang pag-ibig, inako niya ang kasalanan, siya ang namatay sa krus para palayain tayo. Minahal niya tayo ng walang kapalit, at nung sumampalataya kayo, ang sweet-sweet ng sound na yon. Amazing grace. Lahat ng kasalanan ay napatawad na. Kaya nga ang ganda ng kanta, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ako yun. Niligtas ng Diyos. Di ba? O, dahil naintindihan natin, narinig na natin yung salita ng Ebanghelyo. Kaligtasan, nabuksan na po ito. Kaya ngayon, may kakayahan na tayong ipangaral ito. Dahil bukas na, nagsasalita ka na. Kaya pag nabuksan ang pandinig na espiritual, natural, magsasalita ka, mag-i-evangelize ka, at ito ay sasabihin mo sa iyong mga mahal sa buhay. Gawa chapter 16. Gawa chapter 16. Verse 31 and 32. Sa mga kapatirang tunay na ligtas na, dahil bukas na ang inyong pandinig, kaya ito yung ginagawa nyo ngayon. Gawa 16 verse 31 and 32. Kinukwento mo na. Inaakay mo na sila tungo sa kaligtasan. Gawa 16 verse 31 at verse 32. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa Kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Brothers and sisters, pagsampalataya. When you believe, there can be miracles. Anong ibig sabihin? Kapag nabuksan na ang iyong pandinig at naligtas ka na, inilagay ng Diyos sa puso mo ang desire na ma-evangelize ang mga mahal mo sa buhay. Kaya ano po ang isang pruweba na ligtas ka na talaga? Ginagawa mo ang lahat para maikwento, para maibahagi ang ebanghelyo sa mga kamag-anak kung magpahanggang ngayon ay bingi, bulag. Gusto mo rin silang makaunawa ng kaligtasan. Automatic po ito. If you are saved, the desire to save your family, automatic yung nilagay ng Diyos sa iyong puso. Kung wala kayong pagnanais na i-evangelize ang family nyo, balik tayo sa Bible seminar. Baka hindi pa po talaga nabubuksan ng iyong pandinig, kaya di mo kayang magsalita. Bakit marami? Takot silang buksan ang kanilang bibig sa kanilang mga kapamilya. Simply because di pa makapagsalita. Bakit? Di pa makarinig. Kaya nga, brother, may Bible seminar tayo. Kumusta yung kamag-anak mo? Yes. Nakakatawa, pero iyan ang katotohanan. I-check nyo sa Biblia. The desire to save your family is automatic. There in your heart, nung niligtas ka, nung naunawaan mo ang kaligtasan. Alam nyo po, now, 2026 na. Ako mismo, naging witness nito. Nagsimula ang Ebanghelyo noon, Manila Central Church. Kaunti pa lang ang churches.
Paano nagsimula ang mga mission branches at churches natin sa buong Pilipinas? May isang brother sa Manila Central Church at sister nung naligtas sila. Nagsiuwian sila para ipangaral ang ebanghelyo sa mga mahal nila sa buhay. If I'm not mistaken, this 2026, mayroon na tayong 107 churches and 61 mission branches. Why? Dahil ang mga kapatiran, in-evangelize nila ang kanilang mga kapamilya. Alam niyo po ba kung paano nagsimula ang church? Sa family ng isang brother o sister. Yan ang biblical na church. Bakit? Nagsiuwian sila para maipangaral nila. Nanampalataya sila. Pinanghawakan nila ang Acts 16:31 and 32 na kapag ako'y sasampalataya, ako, maging ang aking buong pamilya ay maliligtas. Kaya tamang-tama. Maging ako kapag tinitignan ko po yung mission branch natin or mission calendar, mission map, isa lang ang kanta ko sa aking puso. There can be miracles when you believe. Totoo po ito. Who knows what miracle can we achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. Yes. Kaya nga ang dami na nating churches at lalago pa ng lalagong ito. Actually, this coming January, marami na nagsabi sa akin, Pastor, next year, pupunta tayo sa probinsya namin. Gusto ko na rin ipangaral ang ebanghelyo sa mga kapamilya ko. I-ready ko muna yung tutulugan natin. Sabi ko, kahit matulog tayo sa ilalim ng tulay, okay lang. Ang mahalaga, maligtas po sila. Tanong ko, do you have desire to go home and preach the gospel to your family? Ay kung wala, mag-isip-isip po kayo. Bakit may desire ka? Nabuksan na ang pandinig mo kaya gusto mo nang magsalita. Sa Gawa chapter 4 verse 20, anong sabi nila, Pedro, hindi pwedeng hindi namin sabihin ang aming nakita at ang aming narinig. Bagaman patayin sila, nangaral po sila. And that's why naikalat ang ebanghelyo mula Judea, Samaria, pumunta ng iba't ibang parte ng mundo, napunta sa Roma, hanggang napunta sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit? Nasa puso ng bawat Kristyano na maligtas ang mga mahal niya sa buhay. Simply because nabuksan na ang kanyang pandinig. Kaya siya nagsasalita. Tama po? Kaya sana, i-check nyo ang puso nyo. May desire ba ako na maligtas ang mama ko, ang papa ko, ang asawa ko? Sana meron. Kung wala, balik kayo sa Bible seminar. Baka hanggang ngayon, pipi pa rin. Dahil hanggang ngayon, bingi pa rin. Isa pa, tignan natin, Isaiah 32. Isaiah chapter 32, verse 3 and 4. Isaiah 32, verse 3 and 4. Babasahin ko po, 32, verse 3 and 4. At ang mga mata nila na nakakakita ay hindi lalabo. At ang mga tainga nila na nakikinig ay makikinig. Ang isipan ng padalos-dalos ay magkakaroon ng mabuting pagpapasya at ang dila ng mga utal ay agad makapagsasalita ng malinaw. Unahin ko po yung sinabi dito sa verse 3, ang mga tainga nila na nakikinig ay makikinig. Dahil bukas na ang spiritual mong mata, naturally, gusto mo pa rin makinig ng salita ng Diyos. Kaya natural, gusto mo nang sumama sa Wednesday sermon. Natural, gusto mo nang pumunta sa Sunday sermon. Brothers and sisters, makinig kayo. Kung hanggang ngayon ay pinipilit pa rin kayo, kung hindi ka iti-text, kung hindi magmamakaawa ang mga brothers and sisters na pumunta ka dito, may problema ka pa. Natural po sa isang nakakarinig, gusto na niyang makarinig. Kaya nga natural, gusto nating makinig ng salita ng Diyos. Napaka-sweet nung nais kong laging marinig ang salita ng buhay. Yun po yung lyrics. Meron po dito, ayaw ko talagang marinig ang Bible seminar. Doon na lang ako sa bahay manunood ng Netflix. May ganun ba? Wala ho. Gusto mo pa rin makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sweet nga yung sound eh. Ang salita ng Diyos ngayon ay parang isang napakagandang pananalita at alam mong galing yun sa bibig ng Diyos. Kaya natural po yun. Wednesday sermon, gusto mo nang makinig. At ito po yun, habang nakikinig ka, di ba? Nalalaman mo, nakikiusap ang Diyos sa'yo. Minsan hindi alam ng pastor, pero yung
words of God na lumabas, yun ang sitwasyon mo, kaya mas lalo kang, ay totoo nga, kinakausap ako ng Diyos. Sweet po yung sound na yan, patuloy kayong makikinig. Kaya hindi na po yan, kung talagang ligtas na kayo at nakakarinig, hindi ka na po kailangang i-text pa, may Wednesday sermon tayo ha? Sa New Year retreat, parang awa mo na, pumunta ka. Ay pag ganun po, wala pa. Naawa po ako sa mga taong ito. Pag nag-rapture, maiiwan po kayo. Tanong ko, nabuksan na ba talaga ang pandinig mo? Gusto nyo ba talagang makinig ng salita ng Diyos o napipilitan lang kayo? Kasi mga cell group leader, pinagbabantaan na kayo. Ano po talaga ang inyong reason kung bakit narito kayo? Sana po. Really, you want to listen to the words of God. Because the words of God, it is sweet as honey. Napakatamis sa ating pandinig dahil ito ang boses ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang nagpapalago at nagbibigay ng lakas sa atin. Kung gayon, di ka makikinig, natural, makikinig ka. Sa verse 4, anong sinabi? Ang dila ng mga utal ay agad makakapagsalita ng malinaw. Kaya nga, kapag ligtas na kayo, nakakapagsalita na, gusto mo nang mag-testimony. Natural, kapag bago ka pa, parang bulol pa, parang bata, di ba? Pag nagte-testimony, pag bagong-bago, medyo mahirap pa. Minsan mahaba, hindi pa niya alam. Naintindihan ko po yan. Pero tignan niyo po, 1 year, magiging malinaw na ang iyong pagsasalita. Ito yung problema. 1 year ka na. Kapag ikaw ang tinawag, brother, mag-testimony ka. Hiya ako. Hindi po ako dyan marunong. Di na ako mag-church kasi tinatawag ako. May problema sa'yo. Kasi ayaw ko yung magsalita sa maraming tao. May problema. Bakit? Nakalag na yung tali sa dila mo. Kaya gusto mong mag-testimony. Yan ang senyalis. Kapag sa fellowship may nakikita po talaga ako, kaya mayroon po ako dito. May take note. Parang ilang fellowship na to, puro siya delikado to. Kaya nilalagay ko, delikado. Anong pangalan mo, brother? Bakit? Imposibleng hindi siya magsalita. Meron ba dito nakakapagsalita hanggang ngayon? Kayong mga nakakapagsalita, 1 week na kayong di nagsasalita. Baka mamatay ka, tama? Ang hirap ng hindi magsalita, yung nakakapagsalita, tama mali? Natural po yun sa testimony natin sa mga cell group fellowship. Kung 1 year ka na at ayaw mo pa rin magsalita, simple lang po. May tali pa ang dila nito. Makinig ka ulit sa Bible seminar. Kaya nga po, paulit-ulit ang Bible seminar natin. This coming December 8, dalhin nyo uli sila. Kayo mismo dapat marunong parang doktor, nakakakita ng senyalis. Si mama, 2 years na, hanggang ngayon ayaw mag-testimony. Dapat alam nyo kaya, mayroon tayong district Bible seminar, sama ka. Para nyo silang matulungan, dapat marunong tayo. Kung di pa niya gustong mag-testimony, mayroon pa ring tali ang dila niya. Ang linaw, di ba? Ang mga dilang utal ay agad na makapagsasalita ng malinaw. Babanggitin na niya kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanyang kaluluwa. Sasabihin niya, awit 66 verse 16, kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natakot sa Diyos, at ipapahayag ko ang ginawa niya sa aking kaluluwa. Kaya nga sinishare natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya sa aking mga kapatid, huwag kayong mahiyang magbigay ng testimony. Sa first year ninyo, naiintindihan ko. Pero kung 1 year ka na mahigit at hanggang ngayon di ka nagte-testimony, ako po ay kinakabahan para sa'yo. Imposibleng ang nagsasalita ay hindi magsalita. Magsasalita yan or else mapapanisan ng laway. Tama? Magsasalita at magsasalita yan. Yan po yung pangalawa. Kung nakarinig na tayo ng Ebanghelyo, nabuksan na ang ating pandinig, natural, magsasalita tayo ang natural, magpipreach tayo ng gospel. Next, Matthew chapter 15, pangatlo. Matthew 15, verse 31. Babasahin ko po muli. Kaya't namangha ang maraming tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi. Check na po yan. Gumaling ang mga lumpo, lumalakad ang mga pilay at nakakakita ang mga bulag at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Pangatlo, gusto ko pong tignan natin yung gumaling ang mga lumpo. Nung di tayo ligtas, disabled po tayo. Wala tayong kakayahang lumapit sa Diyos. Di tayo makapaglakad patungo sa
Diyos. Same po. Ang buti na lang may nag-akay sa atin tungo sa Bible Seminar. At nung nakaupo tayo at nakarinig ng ebanghelyo ng katotohanan, doon po pinalakas ng Diyos nung naligtas tayo, yung lumpo nakalakad na. Ang isang magandang halimbawa nito ay matatagpuan sa Gawa. Tignan po natin Gawa chapter 3. Gawa chapter 3, verse 1 and 2. Ito yung kwento ng isang lumpo. Ang lumpong ito, mula pagkapanganak, lumpo po siya. Kaya ano po ang trabaho niya? Nasa labas ng templo, namamalimos. Pahingi po. Dahil lumpo po siya. Chapter 3, verse 1 and 2. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin ng 3 ng hapon. At may isang lalaking lumpo mula pa sa pagkapanganak, ang noon ay ipinapasok. Araw-araw siya'y inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Physical ito, pero ano po ang aral? Spiritually, tayo po ito. Lumpo po tayo, walang kakayahang lumapit sa Diyos. Pero may nag-akay sa atin. At nung sumampalataya tayo, lumakas ang ating mga paa, nakalakad tayo. Verse 6 to 9. Chapter 3, verse 6 to 9. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig at agad lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Dito po ang lalaking lumpo, mula pagkapanganak, pinagaling ni Pedro, kaya ito po ay nakapaglakad. Pero paano siya gumaling? Paano niya naranasan yung himalang ito? Verse 16 ang sagot. Gawa, chapter 3, verse 16. Ito yung sagot kung bakit gumaling siya. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harap ninyong lahat. When he believed, nagkaroon ng miracle. Napakahalaga ng pagsampalataya. Tayo rin po. Sa Bible Seminar, napakinggan po natin, ang Diyos niligtas niya tayo. Yung lumumpo sa ating kasalanan, ngayon nawala na. Kaya ngayon, nakakapaglakad na po tayo. Ano ang unang ginawa ng lumpong ito nung nakapaglakad siya? Verse 8. Tingnan niyo po. Ito ang una niyang ginawa. Kayo po ang bumasa ng verse 8, Gawa 3, verse 8. Balikan po natin. Sabay-sabay niyo pong basahin. 3, 2, 1. Sa saya niya, pumunta na siya sa templo. Bakit? Bawal siya sa loob ng templo noon. Dahil may kapansanan siya, sa labas lang po yan, namamalimos. Pero nung naligtas na po siya, gumaling na po siya, ang una niyang pinuntahan, yung naririnig-rinig lang niyang templo. Ano po ito? Simbolo po ito ng naligtas. Kung ligtas ka na, may paa ka na malakas para makapunta ka sa church. Kaya nga saludo ako sa mga brothers and sisters na kahit kulang na ang pera, namamasahe para makapunta sa church. Salamat sa inyo. May ilan tayong brothers and sisters, kung walang pamasahe, naglalakad po sila para makapunta sa church. Bakit? Di na sila lumpo. Kapag lumpo ka pa rin, bubuhat-buhatin ka pa rin namin. My dear brothers and sisters, nakakapaglakad na ba tayo? Masaya ba ang inyong mga paa na maglakad para makapunta sa Manila Central Church? I hope so. Kasi yun naman talaga ang senyalis na ligtas ka na, hindi ka na kailangang pagsabihan at sunduin, maglalakad ka dahil malakas na ang iyong paa. Ako po ay also nagpapasalamat. Tignan nyo ang ating mga silver group. Mataas ang 3rd floor, pero naglalakad sila. There can be miracle. Pastor, 2nd floor na. When you believe. Pagdating ko dyan, sister, kahit masakit, kahit hinihingal sila, when you believe, somehow you will. Nasa 3rd floor na ako.
Kaya araw-araw, they serve as my strength. Why? Kahit senior na, naglalakad paakyat para makasamba sa Panginoong Jesus. Challenge ko sa mga bata pa. Bakit? May ilang batang-bata pa pero spiritual lumpo pa rin. Ayaw mag-church. Walang kakayang makapunta sa church, may problema tayo. Kung malakas na ang tuhod, masaya kang pumunta sa templo. Kasi dun mo makikita ang kagandahan ng Diyos. Kaya ang Sunday, matik yan. Maiwan ka man ng service, tatakbuhin mo yan, makapunta ka dito. Marami na po akong naranasan sa aking Christian life. Mga church na aking hinawakan. Ang lalayo ng bahay nila, pero pumupunta sila sa church. Bakit? We go to the church na may katotohanan. Hindi yung church sa kanto na walang katotohanan. Kaya pagsasabihan kayo ng mga kamag-anak nyo, bakit ka ba pupunta doon? Ang layo-layo. Sa kanto, mayroon namang simbahan ng Katoliko dyan. Natural, dahil nakakalakad tayo, alam natin ang totoo, kahit ang bahay nyo dito, napakalayo, pupunta ka pa rin dito. Dito ka pupunta. Tama, mali? Kasi malakas na ang iyong paa. Really, there can be miracles when you believe. At sa darating na New Year retreat, kung di talaga kayo lumpo, pupunta tayo sa Tanawan. Yes, Pastor, di ako lumpo. Mag-register ka na. Ayaw ko pa. May problema. Pananampalataya, kung talagang naniniwala kayo, ang New Year retreat natin mahalaga para mahimay nyo, mabuo nyo ang iyong New Year's resolution at makapagbalik tanaw sa ating Christian life sa 2025. Isang malaking preparasyon ito. However, papatak ito ng Pasko. I-check ko ngayon kung sino po yung nananampalataya. Kung sumasampalataya ka, alam mo, you know the importance of New Year retreat, tama? And that's why you will join. If you really believe, you will trust. Kahit sabihin ng mga kamag-anak mo, Pasko na nga tayo magsasama-sama, iiwanan mo pa kami. You trust the Lord. Kaya pupunta ka sa New Year retreat. And if you really believe, please obey. Anong sabi namin? Lahat ng member, all, should join our New Year retreat. And as you join and believe, you will experience the miracle of God in Taal, Galilee Retreat Center. Bakit marami pa ditong mahina ang pananampalataya? Dahil hindi sila pumupunta sa mga retreat. Hindi nila nasasaksihan kung paano kumikilos ang Holy Spirit sa napakaraming kapatiran. If I were you, please decide. Know, trust, and obey. Sama-sama tayo dahil malakas na ang ating paa. Unless lumpo ka pa rin hanggang ngayon. Yung ibang brothers and sisters nga natin may kapansanan sa paglalakad, nandun. Kahit may saklay, pumupunta. Challenge ko po ito sa iba. Yung iba natin mga kapatiran, isa na lang ang paa. Pero nasa church, tuloy-tuloy. Huwag niyong hintayin, isa na rin ang paa mo, sige ka. Ayaw mo mag-church, nagkarayuma ako. Sabay nauwi sa kung ano-ano, naku. Huwag niyo nang hintayin. Okay? Kaya tuloy-tuloy po tayo. Bakit? Habang kayo po ay nakaka-experience ng himala ng Diyos sa pagbabago nyo dito sa church, time will come, hahayo na rin ang paa mo para mapuntahan natin ang mga probinsya nyo. At ang tawag ng Diyos sa mga humahayo, magaganda raw ang kanilang paa. Tignan natin, Isaiah 52. Isaiah 52 verse 7. Isaiah 52 verse 7. Ito po ang paa ng mga nagdadala ng ebanghelyo sa kanilang pamilya. Isaiah 52 verse 7. Napakaganda sa mga bundok ang mga paa niyong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Napakaganda raw ng mga paa. Hindi ko alam kung totoo, para maging Miss Universe ka raw, dapat pati paa mo maganda. Di ba? Magaganda na raw ang paa ng mga humahayo at nagdadala ng magandang balita. Alam niyo po ba, tuwing Bible seminar at pumupunta kayo, ang tingin ng Diyos sa paa nyo, maganda. Sa mga hindi pumupunta, ang paningin ng Diyos sa paa mo, mabaho. Yes po. Bakit?
Ayaw maglakad. Ayaw pumunta. Kapag pinapangaral natin ang Ebanghelyo, ang ganda-ganda ng paa natin sa Diyos. Kaya nga, pagpapalain niya lahat ng pupuntahan natin. Tanggapin man tayo o hindi, nandun pa rin ang pagpapala ng Diyos. Whether they believe or not, all you have to go and preach the gospel. Diyan nabuo ang Philippine Life Word Mission. Kaya ngayon, napakarami na nating churches. Umaasa po ako, next year, hahayo tayo, pupunta sa mga probinsya nyo para maipangaral natin ang Ebanghelyo sa mga kamag-anak nyo. Kaya ngayon, simple lang, mag-ipon ka na. Balikan natin ang Mateo chapter 15, panglas na lang po. Matthew chapter 15 verse 31, huli po, sinabi dito, lumalakad ang mga pilay. Anong ibig sabihin ng paglakad ng pilay? Nung di pa po tayo naliligtas, para po tayong alimango. Paano maglakad ang alimango? Patagilid. Hindi straight yung lakad natin. Nung naligtas tayo, sisunod po ay Christian life. Ito na po yung paglakad ng matuwid sa kabanalan, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Dati, paliko-liko ang ating lakad. Mga brother, di ba? Dati, uwi ka. Ha? Ngayon, diretso na. Church, bahay, fellowship. Bakit? Nabubuhay na kayo ng matuwid, hindi na pilay sa harap ng Diyos. Yan din mong sinabi. Levitico 26. Tingnan din po natin. Levitico chapter 26 verse 13. Levitico 26 verse 13. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang hindi na kayo maging alipin nila at aking sinira ang mga kahoy ng inyong pamatok at pinalakad ko kayo ng matuwid. Kaya ngayon kapag ligtas na tayo, we can walk straight para sa kalooban ng Diyos. Ano po ito? Nabubuhay tayo sa kabanalan. Minsan, nawawala tayo, kaya may palo po ang Diyos, nilalagay niya tayo sapagkat siya po ang ating tunay na pastol at tayo ang mga tupa. Kapag medyo nawawala tayo, ginaganon tayo. Kaya minsan, kung ayaw nyo pong makinig, pinapalo kayo, dinidisiplina ng Diyos. Kasi gusto niya, mabuhay tayong may katwiran. Alam niyo po ba yung biyaya ng Diyos? The grace of God was given to us. Bakit? Para tayo mabuhay sa kasalukuyang panahon sa buhay na may katwiran sa harap ng Diyos. Umaasa po ako, mabuhay kayo ng matuwid sa harap ng Diyos. Paano, Pastor? Sumama kayo lagi kung may gawain ng church. Especially, meron tayong District 2 Bible Seminar, District 2, fighting po. Tuloy-tuloy po, takbo ulit tayo dito, mag-Bible Seminar tayo. And then, this coming New Year retreat, punuin nyo na po yung inyong kaalkansya doon. Retreat bank. Bakit? Kailangan nating magsama-sama sa retreat. Bakit? Yun ay paraan para makalakad tayo ng matuwid sa harap ng Diyos habang hinihintay po natin ang kanyang muling pagbabalik. At habang kayo po ay lumalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos, the miracle will continue. Kaya ano po ang iiwan ko pong mensahe sa inyo? When you believe, you will experience the miracle. At ano pa? And the miracle continues. Mararanasan nyo ang himalang ito ng Diyos sa inyong buhay kung tuloy-tuloy lamang po kayong mag-a-abide sa church. Sa mga kaliligtas pa lamang, simple lang po ang aking maipapayo. Abide in the church, and you will experience more about the miracles of God. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat dahil po sa biyaya ng Diyos na nanggaling sa salita ng Diyos. Nawa magamit po namin ang biyayang ito upang patuloy po kaming mabuhay ng may katwiran sa harapan po ninyo. Ngayong araw, nalaman po namin ang mga tunay na himala dito po sa Biblia. Ang mga himala pala noon, Panginoon, ay larawan lamang ng mga espiritual na himala na naranasan at mararanasan ng mga tunay na Kristiyano habang sila po ay nananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy lang sa pananampalataya ang mga kapatiran hanggang sa huli. Hiling ko po na ikikip po nila yung kanilang faith hanggang sa huli. Tapusin nila ang kanilang buhay Kristiyano upang patuloy po nilang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay.
Sa natitirang schedule po namin sa araw na ito, patuloy nawa na ang banal na Espiritu ang gumabay po sa amin at sana sa aming pag-uwi, Panginoon, mabalikan po namin ang aming napag-aralan, ma-check sa aming sarili, higit sa lahat, may sa buhay po namin ito upang ang liwanag ni Kristo ay maipakita namin sa sanlibutan ito. Muli, Panginoon, ang pagpupuri at pagpapasalamat, ibabalik po namin sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.